Mahilig ako mag-upo ng hagdanan dyan eh. Naghihintay kami because of the reimbursement ng gasolina. Because we were told to campaign for this constitution ni Cory Aquino. So ako naman, dala-dala ko yung papeles ko kasi hindi naman tayo mayaman. Papare-reimburse na lang. At din dumaan siya, sabi niya, halika, sumama tayo, may pesta. Sabi ko, Mayor, gasolina lang ang punta ko dito kasi naubos na yung pera ko. So, hindi, sumama ka. Alam mo, pagka mayor, talaga itong mga mayor, mga gag... Yung tawag namin sa Bisaya na buot-buot. Yung namimilit, mayor eh. Hindi sabi ko. Sa parte, ang kasama ko si Cora Malaniaon. She's now governor o congressman. Papalit-lipat na lang yung babae niyan sa Oriental. In public, tinanong siya ni Cora. Ito namang kurang, bago sabihin sa kanya, kinuha niya yung kamay ko, sabi niya, ginano niya. Ako naman, nakapatong sa dibdib niya, hinayaan ko lang siya. Huwag mong sabihin niya kasi may asawa yan. Patay na yan. That was really, komportable yan. Ginano niya yung kamay ko. Sabi niya ngayon, Sap, sinong piliin mo sa aming dalawa? Sabi niya, Rod, pasensya ka na si Cora. Sabi ko, okay lang. I will survive. Sabi ko, anyway, hindi ko naman talaga ambisyon niya maging anybody else except a judge. Only because ang salary. Yun lang ang habol ko sa buhay. Itong mundong ito, pera-pera lang. Malaki yung sweldo. Alam ko makapag-aral ako ng anak ko. At medyo maganda ang buhay sa retirement mo. Pero nung umuwi ako, sinabi ko sa asawa ko, yung nanay nila, mayor pati ni... Walay na kami niyan. Pero sabi niya, hindi pa man daw final. Okay lang. Bakit? Sabi niya, hindi kasi kami, we were married in a Roman Catholic ritual. Sabi niya, wala na daw kaming basbas sa pare. Botang yung mga pare na yun. Totoo man. Sabi ko, di sige. Total, hindi pa pala final. So, hanap po na ako ng iba. Kasi, mahirap naman mabakante. Talaga, totoo. Biology yan eh. Hanap ko, yung sakyanan mo, may reserva. Makina yan, tao pa kaya. Kayong mga durugista, papatayin ko talaga kayo. You create. Wala akong pakialam na human rights na yan. You create. Kung hindi ako na presidente, lalabas kaya ang totoo? Sabi ko noon sa Davao, Davao sabihin ko, lilinisin ko. Nagawa ko ang gusto ko. Kaya kontrolado ko yung impormasyon. Mayor lang ako eh. Sabi ko, 6 months, 3 to 6 months, ubusin ko. Tangina niya. Pati mga general sa police, were into policeness. Kayo yung mga general, pati kayo mga police na, maabutan ko kayo. Pag hindi ninyo ako mapatay, yung remaining years, it will not stop. My war against drug will continue to the last day of my term. Pag nadisgrasya ako, sinabi ko, I'm willing, pupusta ko ang pagka-presidente ko. My honor.
and my life. Lang taga-probinsya ako. Ngayon nag-warning ako sa inyo, do not destroy my country and do not destroy the young. Kasi yan lang ang pag-asa namin, kung tumanda kami, sila lang ang magbubuhay sa amin. The same way that our parents took care of us. We take care of our parents. O kita mo nanay ko. Itong mga human rights, son of a, puro kayo figures. But the other side of the side story is the agony and sorrow of the Filipino people. Tapos ipakulong ninyo ako dyan sa mga puti na yan, mga ulol. It's actually international governance because we have so become small. Itong mga puti, to atone for their sins. May mga abogado sabi ko, mag-aral kayo, ugok talaga pala kayo. Totoo. Alam mo bakit? Ako lang ang bright. Away na kami noon. But at that time, si Dilima was the human rights. But before that, a rapporteur, Philip Alston, constitutional law professor, pununta na sa Davao, tinanong na niya ako kung ito ba totoo. Sabi ko, pag bumunot ng baril yan, alang-alang, ipapatay ko yung pulis ko. Di ba, ipapatay mo? You know, my orders were then and now to the police and the military is, you know, it has become a national security issue. It was Gloria Arroyo. Sinakayan ko na lang yung proclamation niya. And my orders to the police, human rights, you listen. Palimbasa yung lalaki ng taingan ninyo, walang silbi. And for these criminals, destroy the apparatus of the drug syndicates. Go after itong nagkikidnap, and if they resist you violently, na mapalagay sa alanganin ang buhay mo, shoot. In any jurisdiction, yun talaga ang batas. Alam mo, minsan, binigyan ng Davao City ng mga Montero. Kayong taga Davao, anong sakyan ko doon? Di ba pick up lang hanggang ngayon? Porto ko, yan, just stage na yan, pati yun, yung back. Malaki na yan, kalahati nitong sa likod. Hindi ako nagpapadrama. Gusto ko yun. Doon sa Malacanang, mga walang hiya ang multo doon, baski araw ang puta malabas. You know, Tricia, may tawag si Aimee Marcos, tanungin mo. Ang favorite daw niya si Mr. Brown. Mr. Brown, maybe Amerikano na tumira dyan. Lugar ng mga imperialista yan. Espanyol, nandoon yung hagdanan na doon lumuhod yung nanay ni Rizal, begging for his life. May punta kayo doon. You'd feel really very sad about. We were colonized by Spaniards for 400 years. The Americans sat here for almost. Alam ko yung relasyon natin, lalo na military pati police. Kasi pag graduate nila, they usually go to America for training.